Daw. Ay, pero, attorney, sabi nila, pek. Yun ang sabi sa akin, tama ba yun? Nag-echo? Oo, kasi nga tama ka kasi. Oh. Di ba nga, usually pag nahuhuli, di ba? Opo. May mga litrato yan, di ba? Ilang beses nang nangyari yan. Nahuli si Cassandra Leong sa Thailand ba yon? Opo. O Indonesia ba, Malaysia, basta kung saan man. Impyerno yun. Nahuli. Oo, di ba? May litrato agad, nandito agad, nakapublish agad. O, di ba? Hihiyain agad. Si Congressman Teves, may nakapublish agad, di ba? O, Opo. bakit si Saldico, nagtataka sila? Hanggang ngayon, ha? Hanggang ngayon. Si Pangulong Marcos pa mismo ang nag-anunsyo Yun. na nahuli si Saldico sa Prague. Yun. Tumatawid daw papuntang Germany. 'Di ba? Hindi daw kumpleto yung documentation, travel documents. Yun nga, kawawa Binalik naman sa siya. mga Czech. Sa mga Czech Hindi, Republic. kasi, di ba, Saldico Chinese siya Czech. Kaya nasa Czech Republic siya. He is in Czech. In Czech. In Czech Republic. Wow. Happy Monday lang po. Yan, happy Monday. Pero walang litrato. Oh, binawi naman Walang sir eh. konfirmasyon, di ba? Di ba? Ang galing. Kasi ang tingin ko dyan, at ito sinasabi rin ng mga ibang mga sangguni ko, Opo. siya ay nahuli hindi katulad ng mga iba na may Interpol, di ba? Na may red notice kasi dahil may warrant dito, nahuli siya dahil violation ng immigration laws, which is not really criminal sa Ibang Europa bansa. but administrative. Ayun. So nandun siya sa immigration and then may nagsasabi pa na baka hindi binigay yung tunay na istorya kay Pangulong Marcos. Ayun nga. Kasi naman si Pangulong Kawawa Marcos, naman siya. sir, payo ko lang po. Kaya po tayo mayroong tagapagsalita. Kahit sinong prominente PIO, di ba sir? may tagapagsalita yan. Mga mayor nga. Ako noon, tagapagsalita ako ni Opo. Mayor Lim. Opo. Naging tagapagsalita ako ni Governor Arman Sanchez. Ngayon, tagapagsalita ako ng PDP. PDP, yes. May isa pong napakahalagang role ang tagapagsalita na unspoken. Ang tawag po dyan ay plausible deniability. Kaya po may tagapagsalita, lalo-lalo na ang Pangulo, ang pinakamataas na opisyal Yes. sa Pilipinas. Ito po talaga yan, Mr. Presidente. Kaya may tagapagsalita. Kapag mali ang sinabi, ang mapuputukan yung spokesman. Yes. Pwedeng ituro ng Presidente, uy, mali yung sinabi niya. Hindi yan ang nais kong sabihin. Tama. Ano kami? Scapegoat. Fall guy. Yeah. Oo, yan ang papel. O, di, walang biro. Sa aminin man natin o hindi, ang isa sa mga papel ng spokesperson ay fall guy. Ayun. Kapag maganda ba, pupurihin yung principal, meaning yung pinagsasalitaan. Yung kung kanino ka nagsasalita. Opo. Who you are speaking In for. behalf. Hirap tagalogin Kung kanino yung in on behalf. Oo, Yes. tama. Kapag palpak, pwedeng sabihin ng principal mo, nagkamali Mali. yung spokesman ko. Yun. Hindi yan. Ang ibig ko sabihin ay ito. Yun. Yan po. Kaya kung kayo mismo ang nag-a-announce, mahirap po yan. Kayo mapuputukan yan. Diba? Opo, sayang. Payo lang po, payong kapatid, Opo. sapagkat kayo pa rin naman ang aming Pangulo. Pangulo. Yan. Bagamat binabatikos po namin kayo, Pangulo pa rin namin kayo. Kaya nga kami rito sa programang ito, kung natatandaan po ng marami, nag-warning tayo, di ba? Sabi Opo. ko, wag nating ipakakalat ang mga maling impormasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Yes. Oo. Kasi Pangulo pa rin natin Tama siya. po. Whether we like it or not, binoto ko nga yung kumag na yan eh. Oo. Grabe naman. Hindi. Hindi, lahat naman tayo halos Malem. binoto yan. Marami nga Kasama, boto, vice. Oo. Pares sila, pares. Oo, Bawal mas paghiwalayin. Mas marami lang nga kay Vice. Ayun. Kasi sa totoo lang, yung sinasabi ni Gadon, mali na nanalo lang si, kung hindi mananalo si Marcos kundi dahil kay Sara. Makita nyo naman, mas maraming boto. Pagbigyan nyo na, sir. Oo. Okay lang yun. Kung ikukumpara
ay mas maliit ang buto ni Presidente. Oo. Hindi ka naman Bisaya, Batanggenyo ka Boto eh. nga! Buto din! Alay buto! Hala, ay siya. di ba? Parang Oh. kurta. Ay, ayusin ba eh? Madadali tayo. King Koy talaga. Ay, King Koy eh. Ay buto. Ay siya, ay wag yan, Anyway, ganyan. Sige ito po. ang aking take dyan. Di ba sabi ng palasyo, masaya daw si Pangulong Marcos at nahuli si Saldico. Para sa akin, kung ako si Pangulong Marcos, Opo. alam mo kung ako si Pangulong Marcos, Opo. bilyonaryo ko. Ay, Hindi, di ba ang salin niya bilyon na nga. Wala akong sinasabi Talagang tungkol mayaman na sa yun. mali-maleta Opo. na daan-daang bilyon. Pero yung salin pa lamang niya, Meron bilyon na na. di ba? Kaya sabi ko, kung ako si Pangulong Marcos, bilyonaryo ako. Ayun Hindi lang. ako, kaya kamote ako. Anyway, kung ako sa kanya, hindi ako magiging masyadong masaya. Kasi unang-una, di ba, ang laging ini-issue kay Saldico ay, Opo. Oo nga, sinasabi mo, nagdala ka ng bilyon-bilyon kay Martin, bilyon-bilyon kay Marcos, mali-maleta. Di ba? Opo. Pagkatapos sasabihin mo sila ang talagang may Culprit. pakana niyan, sila ang nakinabang, walang natira sa'yo, pero di ba, ang laging sinasabi ni Ping. Eto, nagtataka nga ako kay Ping Lacson eh. Sabi niya noon, paano nating tatawagin si Saldico para mag-testify sa Blue Ribbon, nasa ibang bansa siya. Ayun. Oo. Hindi ba niya natatandaan na yung hearing tungkol kay Pastor, hindi kay Pastor, kay Pastor Kibuloy din, kay Pastor Kibuloy at saka doon sa kina Alice Guo, may mga nag-testify sa Senado na via Zoom nasa ibang bansa. Nasa Thailand yung isa na Chinese. Pinapayagan eh. Ang problema, pagka sila ayaw nilang payagan pagka nakakasama sa kanilang narrative. Katulad noong gusto mag-testify ni Teves, nasa Timor-Leste siya, ayaw naman nilang pa-testify, pero yung ibang testigo laban kay Alice Guo ay pinag-testify ni Risa Ontiveros. Ganyang ka-double standard si Risa Ontiveros. Pero ang problema, tuwing nagtitiktok ka, ang unang-unang dalawang feed mo, muka ni Risa Ontiveros. Pero Risa, give it up kasi tignan mo yung mga comment, 90% negative. Yung 10% doon, mga trolls mo pa. Aray Ang ko. galing talaga ni Risa. Uy, ganda ni Risa. Kayo naman Grabe. pinagloloko nyo pa kami. Alam naman natin kung saan nanggagaling yung mga puning yan. Ang Yun hirap na hirap lang. ng manalo yan. Anyway, balik tayo. Apo. Pangalawa, di ba, yan pag binalik dito si Saldico, wala nang reason. Nasasabihin hindi, nasa ibang bansa, hindi naman sworn statement, hindi naman sinumpaan yung salaysay ni Saldico. Pag bumalik yan dito, pwede mo naman pasumpain. Opo. Di ba, sa Blue Ribbon. So, tingnan natin kung patatawag ni Ping Lacson. Ngayon, kasamang Ping, iyan pa, yung pagkahuli kay Saldico, ang isa pang dahilan kung bakit hindi dapat lagdaan pa yang iyong preliminary report. Sapagkat, unang-una sa akin, wala namang kwenta yung preliminary report eh. Kasi, kaya ayaw lagdaan nga nung iba, sinasabi ko naman, di ba, hindi naman pwedeng pilitin yung mga tao kung hindi sila nag-a-agree doon sa report mo na para sa iba ay nag-cover up ka. May mga taong ayaw kang tawagin. Di ba? Yung 18 Marines. Si Gutesa ayaw mong pahanap. Di ba? Nag-judge ka na agad ng credibility. Okay. Ngayon, yung preliminary report mo, wala nang saysayan. Bakit? Kasi baka mag-iba ang conclusion ng Blue Ribbon kapag nandito na si Saldico. Sapagkat siya yung nakakaalam na lahat. Di ba? Nakahon na ang administrasyon. Nung nawala si Saldico, sinabi nila, si Saldico, mastermind yan. Si Saldico ang nakakaalam ng lahat. Di ba? Sabi nila. Opo. Dahil wala rito. Nagsalita si Saldico. Nung nagsalita si Saldico, wala na daw kredibilidad. Unang-una, nung hindi nagsasalita, sinasabi niya, mastermind si Saldico, siya nakakaalam ng lahat yan, diskarte niya yan. Nung lumabas, sinabi, nagbigay ako ng pera kay Marcos, nagbigay ako ng pera kay Martin. Biglang hindi credible. Bago sasabihin, biglang chuchuwari-wari-wap si Ping, sasabihin niya, hindi naman under oath yan walang saysayan. Ngayon, kung bumalik,
Pa-under oath natin. Alam nga namang hindi mo tawagin yan, yan ang tinatawag na mastermind ninyo. Kag tinawag mo si Saldico, hindi mo naman pwedeng hindi tawagin yung 18 Marines. Kasi, bakit? Ano bang sabi ng 18 Marines? Tauhan sila ni Saldico. Ipagharap mo. Kasi sinasabi niyong walang kredibilidad yung Marines. Di tanong nyo, former Congressman Saldico, mga tao mo ba ito? Ayun. Face to face na. Sabi nila, inutusan mo daw sila mag-deliver ng maleta sa Malacanang kay ganitong congressman, kay ganiring congressman. Tama ba o mali? Pagharap mo, hindi pwedeng tawagin mo si Saldico, hindi mo tinatawag yung 18 Marines, halatang halata na siya. Kaya ipit na sila ngayon. Siguro, maswerte pa sila na baka, hindi ko naman alam ang tunay na pangyayari, baka si Saldico ay mag-apply ng asylum. Sasabihin siya ay tinutulog sa inaapi, sinisikil, ginigipit sa Pilipinas dahil may mga akusasyon siya laban sa sitting president na makapangyarihan. So maaring siya ay takutin, biglang mapatay. Di ba may sinasabi siya na kapag bumalik ako sa Pilipinas, maaring patayin ako. Kaya ayaw niyang bumalik. Mga valid grounds yon for asylum. Although, makikita natin. Kasi may mga nagbigay agad ng opinion na wala namang mga alam na hindi pwedeng asylum yan dahil mayroong kaso na kriminal dito sa Pilipinas. Hindi po porket may asylum, may kasong kriminal, ay hindi na pwede mag-apply ng asylum. Pati si Snowden, may kaso sa Amerika, nag-apply ng asylum sa Russia, di ba? Hindi po kasi tinitignan din noong state, nung estado kung saan ka nag-apply ng asylum, kung yung kaso mo ay lehitimong kaso ba yan o panggigipit lamang yan. Yun ang titignan niya. Or kung yung kaso niyan, katulad niyan, noong nagsalita si Saldico, saka nagkaroon ng kaso. Kasi disingenuous tong ating pamahalaan Hindi pulido ang mga tirada parang kay Madriaga. Lousy amateur hour di ba? Sabi ni Madriaga, classmate daw niya si Sara Duterte sa law school. Tignan mo yung mga edad nila. So, kung classmate niya si Sara Duterte, 12 years old si Sara Duterte ay nasa law school. Grabe. Ang galing naman si Sara Duterte. Child genius, Pumasa. Pero mo, 12 years old, nasa law school. Nasa law school na. Pinag-lolo-lolo kasi tayo dito. Ewan ko ba. Anyway, so yun ang mangyayari dyan. At, di ba, sabi noong House Committee on Justice, kaya hindi nila sinabing sufficient in substance yung impeachment complaint para kay Marcos ay haka-haka lang daw, hearsay. Kasi hindi naman daw sworn statement yung kay Saldico. Ayan, pag bumalik yan dito, makakapag-sworn statement na po yan. Paano yan? May problema si Pangulong Marcos pag bumalik yan. So kung sino mang nagsabi na siya ay happy, baka hindi napaliwanag sa kanya kung anong nangyayari. Malungkot yan. Anyway, tingnan na natin kung anong mangyayari. Kumbaga sa kwan ay abangan ang susunod na kabanata. Lalo na sa, natatawa rin ako kay Ping Lacson, di ba? Bumanat pa ulit. Naiinis siya kasi na ayaw pirmahan yung kanyang report. Kapos siya ng 3 lagda para yung report ay ma-report out sa plenaryo. Binanatan pa niya, sabi niya, politika daw at personal na relasyon kung bakit ayaw pumirma ng iba. Ang problema, Mr. Lacson, hindi ba politika rin ang reason kung bakit? Totoo naman siya. Politika ang reason Actually, tama siya Kasi, dahil sa politiking ni Mr. Lacson, dahil sa kanyang pagko-cover up, dahil sa halatang halata na may pinagtatatakpan siya, ayaw pumirma doon sa report. Hindi dahil sa kung ano pa man politika. Sapagkat Mr. Lacson, kengkoy yung report mo. Hindi ka panipaniwala. Bakit ako senador? Bakit ako pipirma sa hindi ka panipaniwalang report? Sasang-ayunan ko ba yon? Tsaka masisirang credibility nila. Pinipressure mo, di ba, kengkoy? Nakakatawa itong si... Eto talaga, grabing tawa ko roon
Talaga. Pati yung expression ng mukha ni Senator Marcoleta, di ba sabi niya, tatawagin ko yung 18 Marines, pero pumirma ka ron sa report ko. Di ba sabi ni Marcoleta, are you serious? Ibig sabihin, nagbibiro ka ba? Iba-blackmail mo ako para pirmahan ko yan. Pipirmahan yung report mo ng kapwa mo senador kung pinaniniwalaan nila na makatotohanan at Yung maayos report mo. yung report. Yun Pag lang. hindi nila pinaniniwala ang maayos yan, kung yan ay kengkoy, Opo. at yan ay resulta ng pagtatakip o pamumulitika o kung ano pa man, hindi nila pipirmahan yan. Yan ang nangyari kay Gordon eh. Kay Senator Gordon, yung report niya sa Farmally. Siya lang yata pumirma. Ay, ganon? Ewan ko kung sino. Alam ko kung konti lang yun. Galit na galit siya. Aha. Nagwawala siya ron. Nag-speech pa siya. Talaga? Bakit ayaw niyong pumirma? Sabi ni Senate President Soto nung nakaraang Congress. Opo. That was when Soto was still level-headed. Ewan ko kung ano nangyari sa style ni Soto. Bakit naging kengkoy din. Sabi niya, hindi mo pwedeng pilitin yung mga yan na pumirma. Kung gusto mo, Senator Gordon, ilagay na lang natin yan sa archives ng Senado para on record pa rin. Ayun. Pero hindi mo pwedeng pilitin na pumirma yung mga tao. Alam mo, nung nandoon ako, kaya nandoon naman ako nung nagwawala si Gordon doon, nagagalit siya na ayaw pumirma ng mga kapwa niya senador. Hinihintay ko yung release order ni Mohit Dargani at ni Lincoln Ong from the office of the Senate President. Kaya nandoon ako. Hindi pa makaalis si then Senate President, yung Senate President din naman natin ngayon, si Soto, doon sa pagpipreside kasi nga, nagwawala pa si Gordon. So, inihintay ko. So, naririnig ko. Nandun si Bato. Nakita niya ako doon sa gallery. Sabi niya, paano namin pipirmahan yan? Kung ano-anong pinaglalagay ni Gordon. Sabi ba niya, si Gordon naman, hindi naman committee. Sabi niya, pag nag-call ng meeting si Gordon, 95% ng daldal galing sa kanya. Hindi na niya pinagsasalita yung ibang members. Oo. That is a man who loves the sound of his own voice. Bakit kami bibirma? Hindi naman namin committee yan. Committee lang ni Gordon yan. 95%, sabi niya, 95% ng daldal doon galing sa kanya. Hindi naman kami pinagsasalita. Ba't kami bibirma? Yun. Nabuwisit na sila. Ganun po yan. Hindi mo pwedeng pilitin yan. At yan ay hindi dahil sa politika. Dahil yan sa politics mo, Mr. Lacson. Kaya ayaw pumirma. O, di ba? He should know. Yan ang unawain niyo po. Oo nga sa kabila niyang gulong yan na nag-aaway-away sila, ayan na naman, nagkaloko-loko na rito sa Strait of Hormuz. Opo. Kasi, di ba, nag-negotiate. Sabi ng Iran, okay, ililift namin yung blockade, yung lockdown. Ano nangyari? Yung Amerika naman ang block. Amerika naman ang nag-block. Ngayon, nainis sila. Sige, bablock na rin namin. Bablock nyo dyan. Mag-block na lang tayo. Pero may final, mga ina nating lahat. Pero may final news ngayon, di ba? Oo. Na okay na silang dalawa. Hindi, wala. Wala? Yun ang news dati last week. Noong 19, nagsalita ang Iran. Walang pagtutunguhan tong negotiations. Binlock din ng Amerika eh. Iba-block din namin. Yun ang mabigat. So, lahat wala nang makadaan. Ay, paktay kasi nga tayo sabi dyan. nila, sabi mo, Okay ayaw na. mong harangan, ay ba't ikaw nang harang? Di harangan na lang tayo. Pwede, ang lugar ikaw lang manghaharang. Manghaharang din kami. Di both ends na harang. Di kamoting kahoy na. Parang attorney, wala parang na. Commercial reason. Alin? Presyo, parang may bayad, di ba? Hindi, yun nga, nung una, nagpapabayad ang Iran. Opo. Pero, yung mga nagbayad sa Iran na pwede nang dumaan, at yung mga kakampi ng Iran, katulad ng China, sabi ng Amerika, di namin padadaanin. I-filter nila. Ay, mali Oo. na. Di ba nagalit ang China, nag-issue ng warning, huwag nyo kaming ibubuli. Opo. Magkakagulo tayo. Yun ang delikado dyan eh. Opo. Kasi, pahihirapan mo naman ng China. Kasi pinapadaan naman ng Iran ang mga Chinese vessels or Correct. vessels bound for China. Pipigilin naman ng mga Amerikano. Sabi niya, hindi wala na lang lulusot. Pare-pareho na lang tayo mag-andalo-loko Ay, rito. grabe. Yun ang pala problema. yung problema. Although,
ne-negotiate pa rin sila. Ayun. Anong epekto, mga kasama? Eto epekto, niyang gulong yan. Ha? Dahil sa problemang yan, alam mo ba nangyari, ha? Ano po? Nadagdagan kasi may threshold ang poverty, yung kung sinong mahirap, sinong mayaman. Opo. Meron niyang pamantayan. Di ba? Okay. Eto, ang pamantayan po ay yun ngang yung income, di ba? Yan, eto ang problema. Dahil diyan ay may madadagdagan naman sa mga Pilipino na maituturing na poor o mahihirap. Madadagdagan ng 1.34 million Ayun. na mga Pilipino. Oo. Kasi nga, tumaas ng malaking porsyento ang presyo ng mga produktong petrolyo. Alam naman natin lahat yan. At Opo. alam din naman natin lahat, di naman kailangang matalino ka na pagka tumaas yung oil products, taasan lahat. Yeah, Di ba? domino Oo. effect yan, di ba? Ayan eto pala ha, yan ang national poverty rate, yung dami ng bilang ng mga mahihirap at ituturing na mahirap sa Pilipinas, nasa 13.2 noong last year, Opo. ay magiging 14.4%. Tumaas. Ibig sabihin halos 1 milyon at kalahati. Almost 1.5 million Opo. na Pilipino ang magiging Mahirap. consider na mahirap. Dadami ang mahirap sa Pilipinas. Oo. Sa harap niyan, may naririnig ba tayo doon sa Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Sila wala. Sayang lang ang sweldo niyan, Mr. President. Bakit ba sinesweldohan pa yan? Ang naririnig natin dyan, puro komento sa politika. Hindi naman para magkomento sa politika siya binabayaran Binabayaran siya para mag-rekomenda ng mga hakbang para mawalan ng kahirapan dito sa Pilipinas. Ang problema, dumadaming mahirap. Kasama na siya sa mahirap. Mahirap kausapin, mahirap intindihin.